Magandang umaga po sa ating pong lahat at sana po ay kayo po ay ligtas at lalo tigit na sa tahanan. At ngayon po ay April 22, Wednesday, ay ikatlong umaga na po ng ating pong morning devotion. At nung unang araw ay tinalakay po natin patungkol po sa pagiging magalak sa oras na tayo po ay dumaranas po ng pagsubok through Pastor Warren. And kahapon ay yung tinalakay naman po sa atin po ni Pastor CJ, yung changing our perspective with regards po dun sa ating po mga pinagdadaanan. At sa oras pong ito ay encourage na naman po tayo pong muli ni Lord patungkol po sa kanya pong salita. At bagamat ako po ay hindi na po bago sa inyo, ako po si Pastor Renz, at ako po ang mag-share po sa inyo ngayon pong umaga pong ito. And bago po tayo magsimula ay tayo po muna po ay sumandali pong manalangin. Let's pray. Lord God, maraming salamat po muli sa pagkakataon pong ito, sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong ipinapagkaloob po sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy na ikaw po ang manguna, maghari, at lalo tigit, Panginoon, ang salita mo naman, Panginoon, ang patuloy na makapag-encourage po sa amin, lalo tigit, Panginoon, to lift up our faith, Panginoon, sa inyo, at patuloy, Panginoon, na ilagay po namin yung pananampalataya po namin sa inyo sa mga pinagdadaanan po namin ngayon. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang isang dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. And muli po, magandang umaga po sa atin pong lahat. At ngayon pong umaga pong ito muli ay papaalalahanan po tayo po ng Lord sa pamamagitan po ng kanya pong salita. And isa pong napakagandang paalala po ito sa atin po ng ating pong Panginoon. Alam ko po ilan po sa atin ay mga pagod na. Okay, gusto na pong bumalik sa normal yung buhay. Kasi iba po sa atin naboboard na sa bahay dahil po dito po sa atin pong pinagdadaanan. Ngunit ang gusto pong ipaalala po sa atin ngayon po ni Lord ay patungkol po sa ating pong pananampalataya po sa Kanya. At ngayon po gusto ko pong ibasahin po muna po sa inyo yung ating pong pag-uusapan galing po sa 2 Corinthians chapter 4 verses 17 hanggang 18. At ito po ay patungkol po sa paalala po ni Pablo para po sa ating pong lahat. So sabi po dito, in verse 17, gusto ko pong basahin po sa inyo pong lahat. Sabi po ay ganito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. I believe sa lahat sa magkakataon po ito, dumaranas na po tayo ng pagsubok. Dumaranas po tayo ng tinatawag kong pandemic. At alam ko po ilan po sa atin gusto na po ulit ibalik yung sa normal na buhay. Ngunit ang isang katotohanan po dito na gusto pong ipaalala po sa atin ng Lord ay ang pandemic pong ito ay hindi po ito pahirap sa atin pong lahat. Kundi ito po ay magiging daan upang magkaroon po tayo ng kagalakan sa ating pong puso. Now, I believe ito pong pandemic pong ito ay mayroon pong malaking epekto po sa atin pong lahat. Siguro ilan po sa atin dahil po dito sa pandemic pong ito, merong negative na epekto po sa atin. Siguro dumating po sa point na labis na po tayong nag-aalala, labis din po tayo natatakot. Siguro ilan din po sa atin labis na nagagalit dahil sa sitwasyon, sa nangyayari po dito sa mundo pong ito. And ilan din po siguro sa atin na di-disappoint, lalo tigit sa social media, maraming kung ano-anong nababasa po tayo. Marami ng disappointment na nangyayari. Okay? At higit sa lahat, marami na din po sa atin ang naiinip na. Gusto na ibalik sa normal na buhay yung nangyayari po sa atin. Gusto na magtrabaho, gusto na gumawa ulit, okay, ng mga bagay na kailangan po nila personally. Pero ito po ang isa ko pong gustong i-share po sa atin. Yung pandemic pong ito, meron po ding magandang epekto po sa atin. Okay? Hindi lang po negative, kundi meron ding magandang epekto po sa atin. Number one, ito pong pandemic pong ito is to tell us na mas lalong lumapit kay Lord. At sa pagkakataon pong ito, yung pagsubok na pinagdadaanan po natin is just a temporary. Pansamantala lamang po yun. Na ito pong pagsubok na ito, alam nyo po, yung pagsubok daw po ay hindi naman po yan maglalas ng sobrang tagal. Ito ay maglalas lang ng panandalian. May katapusan.
Okay po, ang pagsubok. Kaya napaka-importante na tayo pong lahat ay mapaalalahanan po sa bagay pong ito. Even ang bagyo, kapag yan po ay dumaan, may maiiwang bakas. Ngunit mayroong magandang lesson na ituturo po sa ating lahat na magbibigay po sa atin ng kagalakan. Even the pandemic, yun din po ang isang malaking epekto. Magbibigay sa atin ng kagalakan, kundi hindi po pagdurusa. Kaya napakaganda po na mapaalalahanan po tayo that this pandemic is just a temporary situation po sa buhay po natin. Ngunit yung Diyos na meron tayo, siya yung eternal na magbibigay ng daan sa atin para magbagong buhay. At katulad nga po ng sinasabi po sa verse 18 po ng 2 Corinthians chapter 4, gusto po basahin po sa inyo, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. There are two things po na gusto ko po i-share po dito. Una, yung mga bagay na nakikita. Ano nga po ba yun? Our current situation. Okay, yung pagsubok na pinagdadaanan po natin ngayon, yung affliction, yung suffering na pinagdadaanan po natin, that is the thing yung nakikita po natin. Okay? Maybe some of us na nahihirapan na gusto na ulit maging normal yung mga nangyayari. Pero remember this, okay? Yung mga bagay na itong nakikita natin is just a temporary. These are temporary things. Ngunit yung Diyos na hindi natin nakikita, kailanman hindi matatapos. There is a forever na tinutukoy po dito ng ating pong Panginoon. Bagamat ito pong pangyayarin pong ito, pagsubok natin sa buhay, pansamantala lang yan. Tandaan nyo po, may katapusan yan. Ngunit yung Diyos na meron tayo, kailanman hindi yan matatapos. Walang katapusan po yung ating pong Panginoon. Sapagkat, sabi nga po dito, yung mga pinagdadaanan po natin yan, panandalian lamang po. At ang pananampalataya po natin, wag po nating ilagay doon sa problema na meron tayo. Kundi ilagay natin doon sa Diyos na kayang magresolba ng pagsubok pong ito. Dahil ang pananampalataya, sabi nga po, is paniniwala sa bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi natin nakikita yung Diyos, bagamat hindi natin nakikita kung kailan matatapos po itong problema pong ito, pero isa lang po ang gusto ko pong i-assured po sa ating pong lahat. Matatapos at matatapos ang problema pong ito. Yung pagsubok na pinagdadaanan po natin. Lalo tigit, ito po ay sa pamamagitan po ng Diyos na meron po tayo. Walang iba po yun kundi sa Lord. Ngunit kung hindi pa naman kalooban ng Diyos na alisin ang pandemic pong ito, meron pa rin gustong ituro ang Diyos sa atin. Hindi naman kamot may problema po tayo, ay pinapahirapan po tayo. Kundi minsan dahil po dun sa problema, merong gustong ituro ang Diyos sa atin. Ano nga po ba yung gustong ituro sa atin ng Diyos dito po sa ating pinagdadaanan? Number one, na gusto ko pong i-share po sa inyo is yung mas lalong mapalapit po tayo kay Lord. Mas lalo natin iasa yung pananampalataya natin dun sa Diyos. Hindi natin ilagay yung pananampalataya po natin dun sa pagsubok, kundi ilagay natin yung pananampalataya natin dun sa Diyos na kayang magresolba ng pagsubok pong ito. Lalo't higit, ito pong pandemic na pinagdadaanan natin, ito yung magiging way para mas lalo tayong mapalapit kay Lord. Binigyan niya tayo ng napakahabang pagkakataon para maayos yung relasyon natin sa Kanya. Maaari tayong manalangin. Sa sobrang haba ng araw natin, minsan siguro wala naman tayong ginagawa. Manalangin tayo, magbasa tayo ng salita ng Diyos upang mapaalalahanan sa mga bagay na gusto niya ipagawa sa atin. Kaya sa pagkakataon pong ito, huwag niyo pong i-take as a burden yung pagsubok pong ito. Take as an encouragement para mas lalong mapalapit kay Lord. Remember lang po, wag niyo pong hahayaan na ilagay yung pananampalataya niyo po sa pagsubok. Kundi ilagay natin yung pananampalataya natin doon sa Diyos na kayang magresolba ng pandemic pong ito. Si Kristo lamang po yung may kakayahan at yung Diyos Ama ang may kakayahan na alisin ang lahat ng ito sa panandalian ng saglit lang. Ngunit kung hindi pa ito ang kalooban niya at meron pa siyang mas magandang plano para sa ating lahat, patuloy lang po tayong lumapit kay Lord at manalangin at manampalataya. Ilagay natin yung pag-asa natin sa Diyos, huwag dun sa pagsubok po na pinagdadaanan po natin.
Kaya sa oras pong ito, patuloy po na maging ligtas po tayo pong lahat at patuloy na umasa lamang po tayo po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat po ay manalangin po. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataon po ito na binigay mo po sa amin pong lahat. Salamat po Lord sa opportunity para po muli ma-encourage at papaalalahan sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. Alam ko Lord, Ikaw lamang po ang aming pong Diyos na kayang umalis Panginoon na affliction, suffering pong ito sa amin po lahat. Pero isa lang po yung may assurance po kami, dadating ang pagkakataon, matatapos din po ito dahil ito po ay temporary. Ikaw lamang Diyos, Ikaw lamang po o Diyos ang eternal Panginoon, yung pangwalang hanggan na pwede naming ma-experience sa aming pong buhay. Maraming salamat po Lord sa pangalan ni Jesus.